alis mo mamaya, anak. Opo. Matagal na po kasing nakaschedule yung rotation ko dun sa San Regado Medical. Bago pa pong may nangyari kay nanay. Pero nay, huwag ka pong mag-alala ha. 12 hours lang naman po yung shift ko dun eh. Sana naman po, pagbalik ko dito, gising ka na. I miss you, Nay. Kailangan mo rin yan, anak. Parang distraction. Wala rin naman tayong magagawa kundi hintayin ang paggising ng nanay mo. Ako na bahala dito sa nanay mo, anak. Okay lang po, Tay. Mamaya pa naman po ako susunduin ni Tito Michael. Habang wala po siya, babantayan ko rin po si nanay. Sige. Ma'am! Bakit kayo nag-iisa rito? Baka humasalisihan kayo rito at bumalik yung nanakit sa babae. Pasok na po tayo dun sa loob. Hello? Hello, Zoe! Nandito si Carlos! What do you mean nandiyan si Doc Carlos? You heard what I said. Nandito si Carlos. Sinundan niya ako. Kaya puntahan mo na ako dito. Bilis! Mami, hindi pwede. Kakastart na ng duty ko. I can't just leave. You heard what I said, right? Nandito si Carlos. Sinaktan niya si Nerissa. Ako naman ang isusunod niya. Please, puntahan mo na ako dito. Mami, hindi nga pwede. Kumausap ka na lang ng guard dyan. O kaya tumawag ka ng polis. Magpahatid ka sa kondo. Mukhang nababaliw na talaga si Carlos eh. Walang kung anumang guard o security mananalo laban sa kanya. At ako ba meron? You're his daughter. Hindi na i-jeopardize yung safety mo. Kaya hindi niya ako sasaktan oras na makasama kita. Zoe, please. Please, pumunta ka na dito. Ayoko mamatay. Save me! Doc Yula, buti naman nagawa mo ng paraan yung rotation dun sa San Regado Medical. Siyempre naman, ikaw pa ba? Namiss ko nga yun eh. Makabanding ka kahit papuyatan. Yula, nabanggit mo na ba kay Doc Ray yung plano mo lumipat sa Canada? Hindi pa nga eh. Pero saka na yun. Ito naman. O, paano, Annalena? Mag-aayos pa ako ng gamit. I-message mo na lang ako pag nandito na si Tito Michael mo. Ha? Sige. Ingat ka. Anak, Ay, Tay. okay ka na ba? Opo. Tapos si Tito Michael daw po, on the way na. May gusto sana ako ipagpaalam sa'yo, anak, bago ka umalis. Para mapag-isipan mo na yung sagot. Ano po yun? Gusto ko sana sabihin sa inyong mag-ina. Pero mas mabuti siguro sabihin ko muna sa'yo. Wala, Tay. Kinakabahan po ako sa'yo, ah. Seryoso po ba yan or joke-joke lang? Serious, but in a good way. Alam mo naman siguro, anak, na annulled na kami ni Moira. At alam ko na inaayos na rin ang pag-dissolve ng marriage ni na Lynette at Carlos. Kaya, kung papayag ka, plano ko kasing ligawan ng nanay mo. Kung papayag ka.
Basta po, tay. Kay nanay pa rin po nakadepende yan. Alam naman din po natin na ang dami pong pinagdaanan ni nanay, di ba? Alam ko. Pero, hindi naman ako nagmamadali. Willing naman ako maghintay sa nanay mo. Sandali. Titingin-tingin ka. Baka nandiyan pa si Carlos. Teka, ang sabi mo, safe ka, basta kasama mo ko. Eh, paano kung paghiwalayin niya tayo? Wait, si Tita Nerissa, nakausap mo na ba? At hindi ko nga matawagan eh. Ang balita ko, dinala daw sa ospital. Sa Eastridge daw ata siya dinala eh. Halika na. O, sige, nasumakay ka na. Talaga? Liligawan ni Doc RJ si Lynette? Yun po yung sabi ni tatay. Alam mo anak, sa tingin ko huwag muna ipamalita yung binabalak ni Doc RJ kay Zoe. Mahirap na, baka malaman pa ni Moira yan. Alam mo naman, gera yan, for sure. Alam ko naman po yun, Tito Michael. Wala, nakwento ko lang naman po sa inyo eh. Tsaka si nanay din naman po yung magde-decide. Grabe, nakakatuwa naman yun. Kalain mo, si Tita Lynette at saka si Doc RJ pa rin talaga hanggang sa huli. Masaya ako para sa'yo, Annalyn. Sa totoo lang po, isa din to sa mga dahilan kung bakit talagang gusto ko na mag-recover agad si nanay eh. Kasi syempre gusto ko mag-usap din sila ni tatay. Kasi nakinanay pa rin naman po talaga yung desisyon. Ayoko siyang pangunahan po eh. Ganun na ata talaga eh. Marirealize mo na mahal mo ang isang tao kapag nawala siya. Ba't parang may hugot po, Tito Michael? Anong hugot na sinasabi niyo? Walang hugot. Anong hugot?